Gaano nga ba katotoo ang kulam at ang barang? At ano-ano ang pinagkaiba ng mga sakit na ito? Naniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ang sakit spiritual ay totoo? Pwes kung hindi, panoorin mong video na ito hanggang sa dulo ha. Magbibigay ito babala sa mga taong hindi naniniwala. Hindi ko naman kayo pipilitin kung talagang hindi kayo naniniwala sa mga ganito. Subalit, ang sakit na spiritual po ay totoo. Ito yung mga sakit na hindi kayang makita ng mga doktor. At alam ba ninyo na hanggang sa panahon natin ngayon ay nangyayari pa rin ang mga ito? Nakakalungkot lang isipin na marami pa rin mga tao ang sarado ang kalaman patungkol sa mga ganitong nangyayari. At ayaw nilang tanggapin ang katotohanan ito. Pero wala tayong magagawa sapagkat kapos ang kanilang pag-uunawa pagdating sa mga ganitong bagay-bagay. Bago ang lahat ay mag-disclaimer muna tayo mga kapanalig nang sa gayon ay hindi ma-mute ang ating video sa Curtain Country. Disclaimer: pasintabi po sa mga kumakain sapagkat ang mga putos at video na kasunod nito ay masyadong maselan. At kung ikay kumakain ay scroll mo na lang ang video na ito nang sa gayon hindi ka mandiri. At wag na wag ito ay papakita sa mga bata sapagkat baka magkaroon ito ng trauma sa kanilang nakita. Dahil tapos ng ating disclaimer ay pwede na natin ipagpatuloy ang ating talakayan. Kaya dumako tayo sa mga spiritual na karamdaman. Ipapakita ko sa inyo at ipaparinig mismo sa video na ito kung gaano katotoo ang mga sinasabi naming mangkukulam at mambabarang at ang mga mambabalis o mga espiritual na kalaban at karamdaman. Ang mga litratong inyong nakikita ngayon, yan ay ang mga litrato ng aking mga pasyente na inayawan na ng ospital sapagkat wala itong mga lunas. Ngayon, gaano nga ba katotoo ito? Ayan yung mga patunay na magpapaliwanag sa inyong isip, sa inyong mga katanungan. Kapag ka ang isang tao ay pumunta ng ospital at walang makita na karamdaman yung doktor, ibig sabihin, ito ay karamdamang espiritual. Mismo yung doktor yung magpapayo sa iyo. Kailangan mong pumunta sa may alam sa espiritual o di kaya sa mga espiritista na marunong sa mga ganyan. Meron naman ibang doktor na nagsasabing acute na ang iyong karamdaman, ito ay stage 4 cancer na. Kaya naman ang ibang pasyente ay nawawalan na ng pag-asa at yung iba naman ay namamatay na lamang sa loob ng ospital. So, ang mga mangkukulam ay talagang nag-i-exist at sila ay totoo. Ang mga mambabarang ay totoo. Ang pinagkaiba nila ay ang pamamaraan kung paano nila bibirahin o pupundirahin ang kanilang target. Ano ba ang mga senyales na ikaw ay nakulam? So, ang mga sintomas na mararamdaman mo kapag nakulam ka ay mahihirapan kang matulog, nananaginip ka ng mga pangit na panaginip na parang merong taong itim na gusto kang lapitan. Ikalawang sign ay yung biglang may tumutusok sa iyong likuran, paanan o sa iyong ulo, sa iyong utak na hindi mo naman inasahan. Ikatlong sign, pananakit ng ulo, tiyan, likod at ibang parte ng katawan. Ang sign naman na ikaw ay nabarang, ito ang kanyang mga sintomas. Lumulobo ang iyong tiyan na hindi ka naman buntis o di kaya nabubulok na sugat na hindi gumagaling. At pananakit ng ulo na parang may gumagapang at sa mga parte ng katawan na maselan ay parang may nangangagat na hindi mo naman nakikita. So ang mga ito ay iilan lamang sa mga karamdamang espiritual. At itong mga ito ng mga sintomas ay walang finding sa doktor. Kaya kung nakakaramdam ka ng mga ganyan, try mo muna lumapit sa ospital bago ka lumapit sa mga gamot. Sapagkat doon mo malalaman kung ito espiritual. Mismo, ang doktor ang magsasabi
kung ito ba ay may pending o wala. At kung mga pakiramdam na yan ay palagi pa rin nangyayari hanggang ngayon sa iyo, itry mo mag-message sa aking account at ating niyang gagamutin. Tandaan, libre po palagi ang ating gamutan. Wala tayong hinihiling na kahit anumang kapalit. Ang aking FB account o Messenger account ay ang pangalan Elvin John Dumatpol Valero. Mag-PM lamang dyan at magpa-schedule iyong gamot. At kung hindi ka pa nakontento sa ating mga ebidensya na totoo ang sakit na spiritual, ay meron akong ipapakita sa iyo na isang sikat at tanyag na mga ngaral na si Brother Eli Soriano. Ito ang kanyang pahayag na nagmula sa banal na kasulatan ng Biblia. Pakinggan ng maigi at unawain ng mabuti. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. May malasakit ang Diyos sa sumusunod sa Kanya. Parang yung isang magulang, may malasakit sa kanyang anak yun eh. Hindi man naiisip ng anak, iniisip ng magulang eh. Pag mamalasakit mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga mahal mo sa buhay, ayaw mo ngang madapuan man lang ng langaw eh. Pagka inaalagaan mo yung minamalasakit mong maliit na bata, ayaw mo man lang na iwan ng mag-isa kasi minamalasakit mo. Eh gaano na ba ang magagawa mo? Eh tao ka lang naman, meron kang hindi nakikita. Eh pag ang Diyos ang nagmalasakit, walang makakalusot doon. Walang demonyo na makakahipo man lang sa'yo pagka ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Eh pagka sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot. Kahit sino pang mangkukulam ang kumulam sa'yo, kahit ano pang mga manggagaway ang gumaway sa'yo, meron dyan takot na takot mabalis, takot na takot makulam. Talaga may mangkukulam eh. Nasa Biblia yun, kapatid. Napakaraming mga ganyang mga masasamang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Mga mangkukulam, manggagaway, mambabarang. Yung mga yan, nakakapirwisyo talaga sa kapwa yan pag wala kang proteksyon ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yung salitang manggagaway dyan, mangkukulam yun. Manggagaway. Meron talagang isang talata na nakalagay mismo talaga mangkukulam. 20:27 ng Levitico. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa Israel nung una, pag meron silang nakitang mangkukulam na inaalihan ng masamang espiritu, ipinababato yun hanggang sa mamatay. Talagang reality yan sa buhay, may mangkukulam talaga. Kaya yung mga nangungulam, di ka rin matatakot doon. Yung mga manggagaway, mambabarang, mambabalis, yan meron talaga yan sa mundo kasi may masasamang espiritu. Yun ang bumabalisa sa tao, naglalagay ng takot. Pero kung meron kang tiwala doon sa Diyos, huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa Diyos. Ayan, sana naging maliwanag na yun sa inyong mga kapanalig ha. Napakarami ng ebidensya at nagpapatunay na totoo po ang karamdamang ito. Hindi namin pinipilit yung mga hindi naniniwala sapagkat kami ay gumagalang sa lahat ng mga religions. Wala kaming ibang sinasamba kundi ang Diyos pa rin ang may lalang ng lahat. At ako ay isang Katoliko. Subalit, mas pinili ko ang landas na ito sapagkat alam kong ito ang ikabubuti ko sa kabilang mundo.
o sa kabilang daigdig. Sa nalalapit na kapanahunan o ang Nga pala, napaisip lang ako kapanalig kung kamusta ka na ba dyan? Okay ka lang ba? Sana nasa mabuti. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, ako po'y lubos na nagpapasalamat dahil sa inyong kabutihang walang hanggan. Hinihiling ko po na inyong muling linisin ang aming pisikal at spiritual na pangangatawan. Tanggalin po ninyo ang lahat ng bahid ng galit, puot, lungkot, mga kababuyan at karahasan na namumuo sa aking puso't isipan. Linisin niyo pong muli ang aming pisikal at spiritual na katawan. Bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan at linaw ng isip upang lubos namin magampanan ng aming patawad, Panginoon, kung nagkulang kami sa aming tungkulin. Pinapangako po namin na mas pag-uusayan at pagbutihin namin ang aming pagganap sa aming tungkulin. Bilang iyong lingkod, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sumainyo ang kalawalhatian. Mahal naming amang makapangyarihang. Bago natin putulin ang ating talakayan, hingi lamang ako ng like, share, comment at subscribe mula sa inyo. Huwag kayong bibitiw mga kapanalig ha. Marami pa tayong video na kasunod na i-upload. Kapit lang hanggang sa Yan, hanggang dito na lang tayo mga kapanalig ha. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming That's all.